Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Nagsimula ng humakbang paalis si Chen Fan at idinagdag na ito ay mananatili na rito hanggang sa katapusan ng universo, wala nang nagawa pa ang Ancient Demon kundi ang sumigaw na lang. Pagdating ni Chen Fan sa kalawakan ay pinagmasdan niya muna saglit ang Earth, ito raw ay napakaganda, kiyong kapag ka ito ay nakabalik na babalik sila rito upang i-retrace ang kanilang memories. Tumungo na sa starship at nagsimula na uling maglakbay, idinagdag na sa ngayon, kailangan niya munang magsumikap ng husto upang ma-revive si Kiyong. Sa loob ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa ngayon ay kailangan niya munang maabot ang Void Returning Realm. Ang kailangan niya ay hindi kung anong bagay na naaayon sa will ng universe kundi isang sariling kapangyarihan na siya mismo ang may control, isang long-lasting power. Paano niya raw ba makukuha ang ganoon ka makapangyarihang bagay? 9 Transformation Immortal Will, 3 Immortal Body, 5 Elements Power, Yin-Yang at iba pa. Teka lang, 9 Transformations Immortal Will at 9 na Great Immortal Sect. Ang mga ito ay parehong mayroong 9, hindi raw maaaring ito ay nagkataon lang, kailangan niyang pagsamahin ang 9 na pinakamalakas na kapangyarihan at i-fuse ang mga ito sa kanyang katawan. Sinimulan na itong isagawa ni Chen Fan, napasabi sa kanyang isip na ang Immortal Will ay dahan-daang nagbabago ng structure base sa kanyang imagination. Ang Qingmu Immortal Body ay ang kanyang foundation at ito ay nagre-reflect sa 5 Elemental Power, ang True Martial Power ay ang source ng kanyang pinakamalakas na kapangyarihan, in-infuse niya na rin maging ang kapangyarihan ng Red Blood Immortal Sect, Yin-Yang Immortal Sect, at maging ang Karma Power ng Hidden God Immortal Sect. Makalipas ang ilang sandali ay napasabi si Chen Fan na bago niya pa man malaman ang patungkol dito nagawa niya ng ma-absorb ang source ng kapangyarihan ng 5 immortal sects, ito ay patunay lang na posible ang naisip niya. Kaya ngayon ang susunod ay ang Thunder, Old Moon, Bishaw at Spirit Sword, ang 4 pa na mga immortal sects na ito. Kailangan niya itong bisitahin ng isa-isa, mapapansing nanginginig ang dalawa. Sinabi ni Chen Fan na huwag mag-alala, ang mga ito ang lahat ay ayos lang. Hasambit ni Tang Kei, napatanong kung ang master ba ay nag-advance, ito raw ay napaka-amazing, habang nag-offer naman ng tsa si Shikei. Sinabi ni Chen Fan sa dalawa na ang mga ito ay pareho pang masyadong mahihina kaya hindi raw ba't mahihirapan lang ang mga ito na magsilbi para sa kanya, ano raw ba kaya kung kukuha na lang siya ng ibang kapalit nila. Pakiusap master, tugon ni Shikei, pakiusap, hayaan sila nitong manatili sa tabi nito. Habang sinabi naman ni Tang Kei na gagawin nila ang kanilang best upang maging mas malakas pa sa kanilang rest time. Alright, tugon ni Chen Fan, kung ganun magtulungan na lang sila. Nagcast ng barrier si Chen Fan sa kanyang sarili at nagsimula na uling mag-cultivate. Napasabi si Tang Kei na ang master ay napakabait, ninagset pa ito ng barrier upang hindi lang sila maapektuhan. Habang sinabi naman ni Shikei na gusto rin kasi nitong mag-low profile, ayaw niyang maka-attract ng anumang trouble. Shikei, saad ni Tang Kei, kailan ba kaya sila sa tingin nito magiging kasing lakas ng master, ngunit sumagot lang si Shikei na hinding-hindi nila ito mahahabol. Ang master ay lubhang napaka-makapangyarihan, ni ilang oras nga lang daw ang ginugol nito upang tuluyang baguhin ang Yuandao Star at gawing spiritual beasts ang lahat ng mga beast na nandoon. Tama, ganoon nga, tugon ni Tang Kei, at iyon din ang dahilan kung bakit mula sa pagiging isang normal na mga sparrow sila ay naging mga demonic beast at tagasunod ng master, tila sila raw ay na-reborn. Sinabi ni Shikei na sila ay mga servant ng master ngunit hindi nila kayang tagalan ang pressure na ini-exert nito kaya talaga wrong sila ay underqualified sa trabahong ito. Ano ang nasa isip mo, tanong ni Tang Kei. Sumagot si Shikei na kailangan nilang maging mas malakas sa lalong madaling panahon. Mula doon ay narating na nila ang entrance ng Purple Cloud Holy Ground kung saan makikita ang napakaraming mga starships at maririnig ang isang boses. Nagsabing wini-welcome nila ang lahat sa ceremony, pakiusap ipakita ng mga ito ang kanilang Purple Forbidden Unclosure Invitation Letter sa guards. Hasambit ni Chen Fan, mukhang sakto lang ang pagdating nila ngayon na gaganapin ang event, napatanong ang dalawa kung ano ito. Sinabi ni Chen Fan na ang Purple Forbidden Unclosure ay isang event kung saan ang Purple Cloud Holy Ground ay pumipili ng kanilang bagong Holy Son, ito ay isang napakahalagang event para sa kanila. Hasambit ni Shikei, ngunit mukhang kailangan daw ng invitation letter master, mayroon daw ba ito?
Syempre wala tugon ni Chen Fan ngunit, hasambit ni Shike ang master ay nawala. Ilang sandali pa ay bumalik si Chen Fan dala ang isang invitation letter, inilapat ang kamay sa ulo ni Shike at idinugtong na ngunit mayroong nice person na nagpahiram sa kanya ng isa. Saad ni Tang Kay nice person, mukhang ang master daw pala ay magaling pagdating sa pagdeal sa mga tao, Udami sabat ni Shike. May napatanong sa isang starship kung nasaan na ang kanyang invitation letter. Sa starship naman ni Chen Fan, makikita ang paglapit ng isang guard. Mula doon ay bumaba na sila, sinabi ng guard na pakiusap ang mga ito ay magpahinga sa guest room at kapag ka ang Purple Sun ay muling umangat sa kalangitan, babalik siya upang i-guide sila patungo sa venue. Inabsorb ni Chen Fan ang starship patungo sa kanyang spatial storage at mula doon, tumungo na sila sa guest room. Master sambit ni Tang Kay, mukhang ang lugar daw na ito ay comfortable, habang sinabi naman ni Shike na ito ay mas malala kung ikukumpara sa kanilang lugar ngunit ito ay ayos na rin. Nagcast ng protective formation si Chen Fan sa buong guest house at nagsabing ang mga ito ay maaaring gumala-gala rito sa loob ng barrier, ngunit wag na wag silang lumabas. Master sambit ni Tang Kay, nagtanong kung ito ba ay aalis, sumagot si Chen Fan na pupuntahan niya ang isang dating kaibigan. Inactivate ni Chen Fan ang kanyang divine sense na pasabi sa kanyang isip na hanggat hindi niya lang magalaw ang Purple Cloud Core, malaya niyang magagamit dito ang kanyang divine consciousness hanggat suppress niya lang ang kanyang cultivation sa Golden Core Realm. Sambit niya makalipas ang ilang sandali lumalabas na mukhang nandoon, at tumungo na nga siya sa residence ni Yang Zuan. Dito ay bumungad sa kanya ang babaeng attendant ni Yang Zuan, nagtanong kung nasaan ang master nito. Ano sambit ng attendant ito ay hindi, dumugtong si Chen Fan na hindi lang sa nabigo ang master nito sa pagpapapatay sa kanya, pumunta pa siya rito para sa promotion nito, patunay lang na siya ay isang napakabait na tao, self-proclaimed si idolo. Pautal na tugon ng attendant ni Papa, paano raw nito, well whatever iyon daw ay hindi ang punto. Idinagdag na ang Purple Forbidden Enclosure ay magsisimula na kaya ang lahat ng mga candidates ay kini-cleanse ang kanilang mga energy sa bundok at tinatapos ang kanilang final preparations. Idinagdag na sa ngayon ang kanyang master ay wala ng chance pa na maging Holy Sun, kaya kung nandito ito upang pagtawanan ang kanyang master pakiusap, bumalik na lang daw ito bukas. Pagtataka ni Chen Fan, napatanong kung bakit wala na itong chance ang maging Holy Sun, sumagot ang attendant na hindi niya maaaring sabihin ang patungkol doon dahil pagtatawanan lang nito ang kanyang master at kung hindi nito gusto ang asal niya, patayin na lang siya nito. Well kung ganun, tugon ni Chen Fan, too bad, iniisip niya pa naman daw sanang tulungan ito ngunit since ayaw nitong magsalita, di bale na lang. Ano agad nalapit ng attendant, ano ito ay nakahandang tulungan ang kanyang master. Sinabi ni Chen Fan na ngunit at least kailangan nitong magpakita ng sincerity sa kanya, hindi raw ba? Agad na lumuhad ang attendant, pakiusap tulungan daw nito ang kanyang master, nakahanda siyang gawin ang lahat bilang kapalit, maliban sa ang pagtaksilan ang kanyang master. Sinabi ni Chen Fan na pag-usapan na lang nila ang patungkol sa bagay na ito sa ibang lugar na agad namang sinang-ayunan ng attendant, lumipat ang eksena sa loob ng isang bahay. Dito ay sinabi ng attendant na ito ay ang kanyang bahay, maaari silang makapag-usap ng malaya rito, walang sino mang pupunta sa bahay ng isang servant na nagsisilbi sa isang master na nawalan na ng influence. Well tugon ni Chen Fan, kung ganun sabihin na nito sa kanya ang lahat. Sinabi ng babae na ang kanyang master ay mayroong brother na kabilang sa isang immortal sect at ang brother na iyon ay nag-request ng isang bagay sa kanyang master kapalit ng pag-dispatcha nito sa ibang mga candidates. Sinimulang ikwento ng attendant ang patungkol sa detalye nung mapag-alaman ni Yang Zuan na namatay na ang kanyang kapatid, ito raw ay bigla na lang namatay sa nangyaring gulo sa kalagitnaan ng 9 Great Immortal Sects Higher Ups meeting sa sentro ng universo. Mula noon ay ikinulong na ni Yang Zuan ang kanyang sarili sa loob ng kanyang silid sa loob ng mahabang panahon at nung sa wakas nung lumabas na ito, ini-announce nitong sila ay babalik sa Holy Ground, magbibigay ng orders na itigil ang lahat ng mga misyon na isinasagawa ng kanilang puwersa, siya ay susuko na sa paghahabol sa posisyon na Holy Sun. Idinagdag ng attendant na hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng kanyang master ngunit siya rin naman ay walang karapatang magtanong. Gayunpaman sa kabila ng lahat, nararamdaman niya ang matinding kalungkutan at desperasyon mula sa kanyang master.
Matagal nang pinapangarap ng kanyang master na maging isang Holy Son, kung kaya siya ay labis na nasasaktang makitang bigla na lang naging ganoon ang kanyang master. Bilang isang hamak lamang na servant, siya ay walang karapatang baguhin ang isip ng kanyang master, gayunpaman hindi niya matiis na makitang igugol ng kanyang master ang natitirang parte ng buhay nito sa depression. Tinanong si Chen Fan kung talaga bang matutulungan nito ang kanyang master. Sumagot si Chen Fan na si Yang Zuan ay isang matalinong tao. Kapag ikaw ay naghagis ng bato sa isang pool, isang maliit na splash lang ang makikita mo, ngunit ang wave ay magpapatuloy sa pag-spread at ito ay tatagal sa loob ng mahabang panahon. Kung kaya malamang pagkatapos na mag-isip-isip nag-decide si Yang Zuan na tumakbo mula sa wave na iyon, ibinaba ang kanyang posisyon at pinaliit ang kanyang responsibility, upang maging madali lang para sa kanya na makapagtago. Dagdag ni Chen Fan sa kanyang isip, ang brother nito ay isang higher up ng 9 Great Immortal Sect at bigla lang namatay. Hindi raw ba kaya na ang brother na ito ni Yang Zuan ay si Yang Fan? Sinabi ni Chen Fan sa attendant na gusto niyang ma-meet ang master nito. Sumagot ang attendant na mayroong barrier na nagpe-prevent sa ibang tao na makapasok doon, tanging mga innate level lang na mga child servants ang maaaring makapasok, kaya ito ay hindi makakapasok doon kahit na ibaba pa nito ng husto ang kanyang cultivation at maging ang kanyang master ay hindi rin makakalabas mula doon. Sumagot si Chen Fan na mayroon siyang paraan at makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa kinaroroonan ni Yang Zuan. Nagbigay siya ng order na siya'y ipaghanda ng bagong spiritual spring nang bigla na lang sumulpot sa likod niya si Shiki. Nagtanong kung siya ba si Yang Zuan. Pagtataka ni Yang Zuan at ito, sino raw ba ito? Inactivate ni Shiki ang yuan daw at mula rito'y lumabas si Chen Fan na siyang ikinabigla ni Yang Zuan. Sinabi ni Chen Fan na wag itong ma-shock, ito ay clone niya lang na walang anumang cultivation upang hindi siya ma-sense ng barrier. Sambit ni Yang Zuan, umano'y ang magawa nitong makapunta rito, ito ay nangangahulugan lang na ito ay malakas at mayroong goal, ngayon sabihin nito sa kanya kung ano ang kailangan nito. Sumagot si Chen Fan na narito siya upang sabihin ang dalawang bagay at ang una, siya ay ang pumatay kay Yang Fan. Ano tugon ni Yang Zuan sa kanyang pagkabigla? Ito ang may kagagawan. Idinagdag ni Chen Fan na pangalawa, maaari niya itong matulungang maging Holy Son. Of course ito ay isang trade at kailangan nitong magbayad sa kanya. Ngayon ano sa tingin nito? Sa kabilang dako ay hindi mapakali ang attendant at ilang sandali lang, ay biglang lumitaw si Shiki. Agad na lumapit ang attendant, nagtanong kung kamusta ang naging pag-uusap nila. Ngunit sumagot lang si Shiki na malalaman nito ang lahat sa main event. Mula doon ay lumipas ang ilang mga araw, ang Purple Sun ay muling nasilayan sa kalangitan, hudyat ng pagsisimula ng main event. Biglang umangat ang ilang bahagi ng stage sa himpapawid, nag-assemble, winilcome ng isang boses ang mga guest. Humikab si Tangkay, sambit ni Shiki, wag daw nitong ipahiya ang kanilang master. Winilcome ng host ang mga candidates, makikita ang pagdating ng mga ito, at ganoon din ang sect master ng Purple Cloud Holy Ground na tinatawag nilang Purple Lord. Mga candidates, sambit ng Purple Lord, pakiusap, ipakita raw ng mga ito ang kanilang mga talents at abilities, ipakita ng mga ito ang kanilang best, na agad namang sinang-ayunan ng mga candidates. Idinagdag ng Purple Lord na gusto niyang magpasalamat sa lahat ng mga pumunta sa kabila ng kanilang busy schedule ay naglaan pa rin sila ng oras, also gusto niya ring humingi ng tawad dahil walang masyadong oversight. You're welcome Purple Lord, tugon ng mga bisita, at salamat daw sa ibinigay nitong imbitasyon. Idinugtong ng Purple Lord na kung ganun bilang pang-58 Purple Lord ng Purple Cloud Holy Ground, opisyal niyang inaanunsyo ang pagbubukas ng ika-60 Purple Forbidden Enclosure. Mga candidates, una, pakiusap, ipakita ng mga ito ang kanilang best skill at pagkatapos nun, tutungo na sila sa friendly battle na binubuo ng labanan ng kapangyarihan, labanan ng talino, stamina at spiritual power. Ang Purple Sky Cloud Deity ay ang siyang magdi-decide sa kung sino ang tatanghaling magiging susunod na Holy Son. Mula doon ay tumungo sina Chen Fan sa loob ng isang silid, nag-cast ng isang wood art, at pinaupo ang dalawa, lumalabas na mukhang gumawa ng isang projection si Chen Fan sa nangyayaring battle sa labas. Sinabi niya sa dalawa na pagmasdan ng mga ito ang kanilang mga galaw at flow ng spiritual energy, ito ay magiging beneficial para sa kanilang dalawa.
Yang Zuan dagdag niya sa kanyang isip na patanong kung ano ang pipiliin nito. Sa stage ay si Yang Zuan na ang sumalang upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at dito'y nag-flashback sa isip niya ang naging pag-uusap nila ni Chen Fan. Sinabi ni Chen Fan na maaari niya itong matulungang maging Holy Son. Nagtanong si Yang Zuan kung ano ang kapalit. Naglabas ng kung anong bagay si Chen Fan, nagsabing wala sa mga tricks nito ang makakalinlang sa kanya, kaya ngayon ang gusto niyang mangyari, ibigay nito sa kanya ang taong gumagamit ng spell na ito. Tugon ni Yang Zuan, hindi ba't masyado naman siya nitong minamaliit? Well, tugon ni Chen Fan, ito ay napakahina para sa kanya na siyang ikinainis ni Yang Zuan. Bukod pa dun, dugtong ni Chen Fan, nagtanong kung ano ang tingin nito kay Yang Fan. Well, to be honest, tugon ni Yang Zuan, iyon daw ay isang taong nagpapanginig sa kanyang buong katawan sa takot. And yet, dugtong ni Chen Fan, and yet pinatay niya ang taong iyon sa pamamagitan lang ng isang swipe ng kamay. Idinagdag na ni hindi nga raw ito natakot sumubok na i-trap at lokohin siya, kaya bakit ito matatakot sa wave ng 9 Great Immortal Sects? Ano, gusto raw ba nitong sumuko sa pagiging Holy Son at mapatapon sa sulok ng universe? O sa halip na pagiging hanggang Holy Son lang gugustuhin nitong maging susunod na Purple Lord at elilid ang lahat? Ano ang pipiliin nito? Sa stage ay inangat ni Yang Zuan ang kanyang kanang kamay, lumuhod sa harap ng Purple Lord at naglabas ng isang item. Nagsabing ito ay ang kanyang regalo sa Purple Cloud Sky Deity. Sambit ng Purple Lord sa kanyang pagkabigla, hindi raw ba't ito ay ang, idinagdag sa kanyang isip na hindi raw ba't ito ay pag-aari ng dating Sect Master ng Hidden God Immortal Sect. Ito ay nagtataglay ng source of power ng karma. Kapag maintindihan niya ang kahit na kaunting parte lang nito, tinanong niya si Yang Zuan kung papaano napunta sa mga kamay nito ang bagay na ito. Sumagot si Yang Zuan na ito ay nagpapatunay lang sa husay ng kanyang treasure hunting ability. Well done, tugon ng Purple Lord, ang Sky Deity ay masasatisfy sa bagay na ito. Sambit ni Yang Zuan sa kanyang isip, umano'y tama si Chen Baixuan. Ang greed na mababakas sa pagmumukha ng Purple Lord ay nagpapatunay lang kung gaano ka-valuable ang item na ito. Sambit ni Chen Fan, si Yang Zuan ay kasing ambisyoso pa rin ng dati. Ito ay agad na nag-all out pagkatapos na makakita ng kaunting pag-asa. Well, siya raw ay kukuha ng higit pa sa kinuha nito mula sa kanya at idinagdag na ang magiging friendly spar ay wala ng silbi pa para sa kanya, kaya mas maiging bumalik na lang siya sa pagko-cultivate. Nang bigla siyang tinawag ng dalawa na siya niyang ipinagtaka. Congratulations Master, sambit ni Shike, at sinabi naman ni Tang Kei na tingnan nito ang projection at dito ngay si Yang Zuan na ang siyang hinirang na Holy Son ng Purple Cloud Holy Ground. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar. Holy Son, sambit ng isang boses pakiusap. Ito raw ay pumasok sa loob ng Sky Deity Hall upang tanggapin ang teachings ng Sky Deity. Wow, sambit ni Shike, ito raw ay napaka-engrandi. Sambit ni Chen Fan, ano ito raw ba ay naiinggit? Hindi naman, tugon ni Shike, ngunit mukhang ang bagay daw na ito ay katulad nung sinabi noon ni Sister Lisa. Sabat ni Tang Kei, ano ang wedding daw ba ang tinutukoy nito? Oo, tugon ni Shike, wedding, marriage, isang legal na ritual bago ang pagtatalik. Tugon ni Chen Fan, since nabanggit na ng mga ito ang patungkol sa bagay na iyon, well, ito raw ay halos katulad lang sa bagay na iyon. Master, sambit ni Tang Kei, nagtanong kung may alam ba ito patungkol sa detalye ng ritual na ito. Sumagot si Chen Fan na ito ay isa sa mga top secrets ng Purple Cloud Holy Ground. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong i-check ang patungkol sa bagay na ito sa kanyang nakaraang buhay, kaya hindi siya sigurado, ngunit sa tingin niya ang tinutukoy ng mga ito na teaching na ibibigay ng predecessor sa successor ay isang uri lamang ng torture. Makalipas ang 3 araw ay tumungo ang attendant sa silid ni Chen Fan. Mr. Chen, bungad nito, ito raw ay iniimbitahan ng Holy Son. Well, tugon ni Chen Fan sabay lapag sa baso ng tsaa, nagsabing kapag ka ang isa ay nagtatagumpay, ganoon din ang livestock nito, at sinabi sa attendant na ngayon ito ay hindi na lang isang nobody na nakatira sa paanan ng bundok. Well, tugon ng attendant, ito ay nakinig sa kanyang request, kaya ngayon nakahanda siyang bayaran ang anumang price na kailangan niyang bayaran, ngunit sumagot lang si Chen Fan na walang dapat na ipagmadali at tumungo na nga sila sa kinaroroonan ni Yang Zuan. Brother Chen, sambit ni Yang Zuan sa loob ng isang silid, pakiusap, hayaan itong pagbuhusan niya ito ng tsaa. Tugon ni Chen Fan, mukhang ang teachings daw ay naging napakatagal. Well, tugon ni Yang Zuan, marahil iyon daw ay dahil sa ang Sky Deity ay satisfied sa kanya.
Nagtanong si Chen Fan kung naaalala pa ba nito ang binitawan niyang pangako. Of course tugon ni Yang Zuan dahil bukod kay Brother Chen at sa kanyang mga kaibigan ng taong iyon ay tumulong din sa kanya na maging Holy Son, kaya pakiusap ibigay nito ang letter na ito sa taong iyon upang malaman nito ang kanyang naging achievement. My pleasure tugon ni Chen Fan sabay tanggap sa sulat also dagdag niya gusto niya rin dong malaman kung ito ba ay acquainted sa kahit na sino mang kabilang sa higher ups ng Yunlan Holy Ground o hindi. Ayos lang din sa kanya na magdala ng sulat doon kung gusto nitong magpadala ng sulat doon. Well tugon ni Yang Zuan umano'y ang Yunlan Holy Ground ay nagpadala ng tao rito upang dumalo sa event at dadalhin nun ang balita pagdating nun kaya hindi nila kailangan pang ngunit, natitiyak niya rong ang Holy Son candidate ng Yunlan Holy Ground na si Yun Sean ang magiging pinakamasaya kapag ka narinig nito ang balita. That's good to hear tugon ni Chen Fan at mula doon ay umalis na siya sa teritoryo ng Purple Cloud Holy Ground upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay.